Subscribe now. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang inauguration ni US President-elect Donald Trump sa January 20, on January 20 sa Washington DC. Hindi po naimbitahan ang Pangulong Marcos Jr. na mag-attend sa inauguration. Okay. Ito, balita ng GMA News Online. Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. So, bakit hindi naimbitahan ang Pangulong Marcos Jr.? Ang paliwanag ni US Ambassador Romualdez, sabi niya, as a matter of policy, no head of state is invited. Kaya lang, nung ni-research ko, merong naimbitahan. As early as November ata, nag-invite na, kinonfirm na ng incoming press secretary ng White House na inimbitahan si Chinese President Xi Jinping. Xi Jinping. Naimbitahan. So, ni-research ko, depende daw kasi yan sa presidente. Kala, mula daw ng 1874, talagang hindi nag-i-invite. Kasi, problema sa security. But itong si President Trump, meron siyang inimbitahan. Ang isa na dyan, si Chinese President Xi Jinping. Which to me, it's a very good sign. Meron pa siyang ibang inimbitahan. Si Prime Minister of Hungary, Viktor Orban, dahil matalik daw niya itong kaibigan. According to Forbes News. Okay, so, ulitin ko inauguration na ng US President-elect Donald Trump, January 20, US Ambassador Romualdez lang mag-attend. Kasi yun daw as a matter of policy. Ang mga ambassadors lang na nasa Washington DC mag-attend. And nabasa ko, totoo nga, kailang unprecedented ito. Kakaiba talaga itong style ni Donald Trump dahil personal, hindi naman personal, nag-extend ng invitation ang Trump administration kay President Xi of China. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, sa ating presidente, siguro, hindi sila masyadong close. I don't know. O kaya, maliit lang tayo na bansa. Kasi China, yun ang second next to US in terms of economy, in terms of military, yan ang kalaban niya sa... Hindi, ang nakikita ko talaga dito yung gusto ni President Donald Trump ang makipagkaibigan. Yung first term niya, yung nabasa ka, kahit stricto siya sa China when it comes to trade, pinupuri niya, personal niyang pinupuri si President Xi. And he considers the Chinese President as his friend. Ganon din ang ating Pangulong Duterte noon. Malapit din silang magkaibigan. So, iba yung treatment niya pagdating sa trade kasi Make America Great Again. Talagang pinapatawan niya ng mataas na buwis yung mga Chinese, anong tawag noon? Basta, tariff. Mataas. So yun, nagkakaroon ng trade war. Kaya lang, pagdating na dito sa relationship, ito, nabasa ko,
ito lang November, last year, nung nakipag-meeting si President Xi kay US President Joe Biden, nag-commit ang Chinese President to cooperate with Trump administration dahil kailangan daw na maging stable ang relationship ng US at China. Nabasa ko, ngayon ko lang nabasa, which is a very good sign. Kasi hindi pwedeng mag-away itong dalawang superpower. Alam nila, matutunaw silang dalawa pag nag-away sila. So, pwede mag-away in terms of trade, negosyo. Kaya lang in terms of military, yan. So, maganda kung ganun. Remember, nung first term ni President Trump, malapit niyang kaibigan si Russian President Putin. Ito nga, may nabasa akong article na nung umalis na si Trump sa White House, nung natalo na siya, continuous pa rin yung communication, pakikipag-usap, private tawag ni Donald Trump kay Putin. Ganon. And then, kita mo, nung nanalo na siya, nakipag-meeting na siya sa mga world leaders. Ang mga na-meeting niya na, nakipag-usap na siya is Canadian Prime Minister, yung French President, and then Ukrainian President. Yun yung tatlong head of state na kinausap niya na. So, to me, maganda ang foreign relations policy ni Donald Trump na sana dahil, maalala ko pa, yung North Korean President Kim Jong-un. Ako ba yan? Kim Jong-un? I think si President Trump lang ang US President na nakipag-meet dito sa North Korean leader. So, these are all unprecedented moves ni President Donald Trump na nagbibigay ng pag-asa. World peace. Gusto niya talaga ng world peace. Kaya, ang expectation ng karamihan, pag upo na ni US President Trump, unti-unti hihinay na. Kung hindi man kaagad-agad na matapos yung giyera sa Ukraine and Russia, unti-unti mag-die down. Kasi nga, wala na yung suporta ng Biden administration sa Ukraine in terms of armaments, finances, wala. Bababa. Kasi ayaw ni President Trump ng giyera. So, how about dito sa Pilipinas? Yung sigalot sa West Philippine Sea o South China Sea. Sa nakikita ko, maglaylo din. Yung relasyon ng US at Pilipinas, I believe nandyan pa rin, hindi mawawala yan. But in terms of yung financing, military support, I don't know, baka minus kasi ayaw nga ni President-elect Donald Trump na yung gagastusan mo ang iba. Sabi niya, dapat ang Taiwan magbayad sa kanila, magrenta sa tulong, something like that. So, kakaibang style nitong si Donald Trump, yung NATO. Nung una niyang presidency, nag-pull out siya sa NATO. Kasi kami lang gumagastos niyan, ayaw na namin. Pull out siya sa NATO. So, what do we expect pag upo niya? Ito lang na, sino ba yung nagbanggit na? Tataas, lalakas panglalo ang US dollar pag upo niya. At kung lalakas ang dollar, natural yung peso natin hihina. Ayun, maapektuhan tayo in terms of inflation. Kaya dapat yun ang paghandaan ng gobyerno natin sana, yung forecast ng maraming financial expert, global financial expert na
magkakaroon ng inflationary inflation year next year pag upo ni Donald Trump. I don't know kung ngayon nga mataas ng inflation, mataas ng presyo ng bilihin. Pag upo pa niya at ang peso magiging 60 o 61 na, nako, lalo tayong maghirap. I don't know kung anong gagawin na naman ng ating administrasyon para maibsan ang hirap ng taong bayan sa napakataas na bilihin.